President Digong Duterte, magharap tayo sa ICC. Ang yabang-yabang mo. Ang sabi mo, magaling ka ng prosecutor. O ako, 4-year law lang ako. Iharapin mo ako. Kung pwede, bigyan pa kita ng partida. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulog mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po today's video, Arturo Las Cañas o dating tauhan ni Duterte may nakakakilabot, mabigat, nakakagimbal na ibinulgar kay Duterte. Yan guys, yan ang mga kumakalat na balita ngayon sa social media. Kasi guys, in-interview siya sa Vera Files. Itong si Arturo Las Cañas. So sabi diyan, Vera Files, truth is our business. Conversation with Arturo Las Cañas Duterte is the Lord of all drug lords in Southern Philippines o sa Mindanao guys. Yan, mabigat yan, di ba guys? Mabigat yan. Alam naman natin din itong Vera Files guys. Ano rin to? Kritiko rin ito ni Duterte. Pero yung nagsulat kasi niyan, itong si Antonio Montalban noong November 30, 2023, 10 a.m. In-interview kasi guys itong si Arturo Las Cañas. Mamaya papakita ko yun sa inyo yung video. Yan. So, sino ba itong si Arturo Las Cañas? Actually guys, lumabas na yan, 2016. Diba? Nung bago pa lang po si Duterte. At dinala yan nitong si Senador Laila de Lima sa Senado, silang dalawa ni Motabato. Nagkahiring na yun guys dati. Hindi lang tuloy na bulgar kung anong alam niya dahil nga nakulong itong si Laila de Lima na naudlot dahil tinanggal sa bilang siyang una-una Blue Ribbon Committee sa Senado at chairman ng Human Rights. Kasi dati yan na chairman ng Human Rights guys itong si Laila de Lima kaya inimbestiga na yan. At itong si Arturo Las Cañas guys, sino nga ba talaga ito? So itong si Arturo Las Cañas guys, isa siyang tao ni Duterte na ang pangalan nila ay DDS. Ito yung original guys na DDS. Pero hindi to diehard Duterte supporter kundi Davao Death Squad. Yan ang kanilang pangalan ng grupo. So sila daw yung mga pag may inuutos, di ba? Taga Davao yan sila guys. At saka ito, police inspector din to. Pag may inuutos daw itong si Duterte, na mga, siyempre, siguro baka laban sa negosyo nila, o actually sa drugs, at kung ano-ano pa man, sila daw yung pumapatay. Di ba? So, yan mismo guys, kung ang Vera Files, alam natin kritiko kay Duterte, siyempre kung sila lang ang magsusulat niyan, parang hindi ka masyadong maniniwala. Pero, in-interview nga nila itong si Arturo Las Cañas na sa kanya mismo nanggaling dahil kasama siya sa grupo ng Davao Death Squad na hinire ni Duterte nung panahon na yon. So, yun guys. Kaya ngayon guys, may hamon siya kay Duterte na harapin mo ako sa ICC, sabi niya. Doon tayo magkaharap para patunayan ko sa iyo ang mga paratang ko na talagang totoo yan. Kasi guys ito, gumawa ng affidavit, almost 186 pages, di ba? Mamaya papaliwanag ulit, balikan natin yan guys. So yun, hinamon niya. So ito palang Davao Death Squad guys, meron pala silang parang meron silang lugar, ang tawag dyan ay Laod Quarry, kung saan dinadala yung kanilang mga pinapatay. So kumbaga ito yung nagiging libingan nila. At ang matindi na yan, sabi niya, ano to, talagang detalyado guys, 8 feet ang lalim
at saka 6 feet ang lapad. So, yun ang ginawang libingan ng kanilang mga nabibiktima. Kaya talagang pag binasa nyo guys yung Vera Files, pinanood nyo pa yung mga ibang vlogger na katulad natin na nagko-content nito, isa lang talaga sinasabi. Talagang nakakilabot na hindi mo isipin, di ba? Na si Duterte na nagkampanya ng drug on war, di ba? War on drug, baliktad guys, sorry. War on drugs, tapos kasangkot pala siya, di ba? So mamaya babalikan ulit natin yan guys. So yan, kaya nga nag-submit pala ito guys ng 100 pages sa ICC dahil di ba nung nasa Senado sila hindi nga natuloy. Yung pala guys, nung nahinto yun dahil nakulong na si Dilimat, nagpunta pala ito mismo ng ICC. Doon sa nagbigay ng testimony niya. Itong si Arturo Las Cañas. So, yun na nga guys. So, tapos yung sinasabi niya, nung panahon kasi yun na nawala na sila sa Senado guys, nagtuloy ng ICC, may nagamit pa dyan na guys, mga senador itong si Pacquiao at saka itong si Gordon. Kaya natanggal din yung itong si Laila de Lima. Di ba? Pero kalaunan guys, di ba? Nakita natin last year lang, lalo na nung kasagsagan ng Parmali. Di ba? Si Gordon at saka si Duterte nag-away. Ganon din si Pacquiao. Ano sabi ni Pacquiao? Mas corrupt pa yung Duterte administration kaysa kay Noynoy Aquino sa nakaraang administrasyon. So, nag-away din sila, di ba? Yung PDP laban, pinaghatian. Coco Pimentel yung kasama ni Pacquiao. Tapos sila Cusi at saka nila Duterte. So hanggang ngayon hindi pa nare-resolve yun guys ng COMELEC kung kanino talaga mapupunta yung PDP. Pero ngayon, ubos na mga PDP guys laban na pinagtalunan nila. So nakita natin guys, di ba? So bukod dyan, yung mga pinapatay nila guys, actually, binabayaran para sila. Ang binanggit dyan, mga 100,000 to 150,000 ang bahid sa kanila. So, yun na nga. Dahil nga dun sa sinasabi nila, at marami pa siyang nabanggit na pangalan, guys. Marami pa siyang binanggit na pangalan. Nadamay din. Nabanggit din ang pangalan ni Sara Duterte. At ang pangalan pala, guys, ni Duterte dyan is Superman ang tawag sa kanya. Yun ang code name niya. Sabi ni Las Cañas guys. At dito sa news muna, sabi niya, first in Philippine history, ICC grants limited immunity to Duterte accusers. Accuser Las Cañas. So ayan guys. So sabi dito guys, Superman was paying them generously. He always assured his major DDS players that he had his disposal huge amount intelligence fund. Las Cañas had sworn in his affidavit submitted the ICC, but killer colleagues immediately shoved and warned the asking probing question would meant death. So yun guys, di ba? Nabanggit niya dito guys yung intelligence fund. So naalala niyo yung intelligence fund, di ba guys? Ang laki ng intelligence fund nung Davao. Di ba? So diyan papakita natin guys nung panahon ni Duterte ay ni Sara Duterte at ni Duterte. So mamaya babalikan natin guys. Nabanggit ang intelligence fund kaya pala malaki ang budget nila. Ito raw ang ginagamit para sa kanilang generous allowance guys. So yun, may babayaran sila, di ba? Ganun ang ginawa nila. So yan. Nabanggit pa dito si Sara, ito nga guys, siguro. Because I was instructed by Mayor Duterte before with Sunny Benaventura, yan, nagbanggit pa ng pangalan guys, di ba? To escort shipment from an alleged canned fish factory delivered to the
Toril Peaceport Complex, a canned fish factory allegedly for the export to Malaysia, but it was all Shabu laboratory. He said an interview outside in the Philippines on November 17. Bago lang to guys, November 17 ha. So yun pa guys ang binanggit. Mayroon pala itong factory. Di ba? May siyang binabanggit pa dyan, di ba, na pangalan nitong si Sunny Buenaventura na i-escort daw yung shipment papuntang Malaysia. Na ang laman guys ay shabu. Di ba? Matindi guys, matindi to ha. Mabigat ng paratang na to guys. Mabigat to. Ang sabi pa niya guys, when we talk about the extortion of the traffic police in the Toril area in their delivering to the Toril Peaceport, he called, we delivered to the police port more than 3 times. It was all drugs, shabu. Diba guys? Talagang detalyado, diba? Talagang dinideliver doon nila doon. Shabu guys, shabu. Parang contradict, diba? Sa war on drugs ni Duterte. So tuloy natin guys. Las Cañas knew that this was a factory in disguise. He had spoken to the owner of the shipping fleet, a Mr. Cascabel, whose ship were rented to bring the export to the Malaysia. Cascabel told him, Tour, this is from the drug shabu laboratory of Duterte. Very sensitive. You know, may Mr. Cascabel na naman guys. Tinawag pa na sinabi sa ito, galing to kay Duterte. Sabi niya siguro guys. Ano nyo to, sensitive to. I-escort nyo mabuti to, sabi niya. Gawin nyo na maayos. Sinint niya siguro yan. So, yun guys, dito meron din na binanggit, sabi niya. Before Duterte became the president, he visited Yang's company headquarter in Xiamen, China in January 2018. Duterte appointed Yang presidential economic advisor. Despite this being a non-Filipino, Yang's investment expanded during the Duterte presidency. It was Yang. So yun guys, naalala nyo itong si Michael Yang, di ba? Itong si Michael Yang, ang headquarters pala nito sa Xiamen, China. At ito, nung naging presidente guys, itong si Duterte, inappoint niya itong si Michael Yang na bilang isang presidential economic advisor niya. Na bawal pala yun guys, di ba? Naalala nyo itong si Erwin Tulfo, di ba? Inappoint siya bilang DSW secretary, pero na-question yung kanyang citizenship, di ba? Na meron siyang American citizenship, kaya hindi isa sa naging dahilan kung kaya hindi siya na-appoint. Pero ito, in-appoint niya guys, oh, itong si Michael Yang. At ito nabanggit sa Parmali, di ba? Nakita natin yan sa Parmali. Imagine nyo guys, hindi na to Pilipino, tapos nakakuha pa ng kontrata. Di ba yung Parmali guys? Alas 8 billion yun guys. Ang puhunan lang ng Parmali, kung maalala nyo, 600,000 plus lang. Pero ang na-close deal nila kay Duterte sa gobyerno niya, Parmali sa DOH, particularly itong PSDBM, ay umabot ng umabot ng 8 billion. Di ba? Sa puhunang 600,000 lang. So, tuloy natin guys. Sabi niya, Details Yang and Alan Lims. May pangalan na naman guys. Dami nang binabanggit dito Links to illegal drugs. But Duterte turned the tables on the whistleblower. Eduardo Asierto, former deputy director of PIDEG. Yang never figured, not even once, in Duterte drug matrices written in the cartolina and the present to the media. So yun guys, di ba naalala nyo kung nag-present sila ng mga pangalan, narco-politics ang tawag niyan Tapos may mga ibang pangalan pa ng mga drug lords. Tinanggal pala yung pangalan ni Michael Yang doon guys, na dapat kasama din siya. So ito guys, nabanggit itong si Sara Duterte. Kaya maalala nyo, di ba lumabas sa news doon, di ba? Na vlog din natin dito na posibleng
madamay sa pag-aresto itong si Sara Duterte dahil nabanggit din pala ito ni Arturo Las Cañas doon sa ICC. Kasi sabi niya dito, Las Cañas charged that when Inday Sara Duterte Carpio was mayor June 30, 2010 to June 30, 2013. So, 3 years. So, nung panahon na to guys, member na tayo ng ICC. Kaya nasangkot ang pangalan, sumabit ang pangalan ni Duterte, Sara Duterte. Kasi nga, 2011, pasok na yun. Member na tayo hanggang 2013 na mayor itong si Inday Sara. The allowances for killing did not stop. In the interview he gave to Vera Files, he said that the receive of 118,000 every month. Wow. Okay guys, Sara all. From Davao City government as a member of Davao Death Squad. Cotabato had used term ghost employee to describe. From the Davao City government as a member of Davao Death Squad, Cotabato had used the term, describe ghost employee and fake payroll. In 2015, the Commission on Audit plugged the Davao City Hall for about 11,000 ghost employees. Las Cañas told Vera Files they had invented names. They payroll, he said. Grabe, no? Di ba lumabas din yan, guys, na-plug talaga itong si Duterte sa ghost employee sa 2015 na nagpay-payroll sila ng mga multong empleyado. Ghost employee, guys, di ba? So, yun pala yun, guys. So, matindi, di ba? Kaya nga, mapansin nyo guys, di ba? Sabi niya, nagtuloy daw yung allowance nila kahit umalis na si Duterte dahil pamalit na mayor, itong si Sara Duterte, kaya sumabit to. Patuloy pa rin pala sila nakakatanggap ng 118,000 per month na allowance kay Sara. So kung mapansin nyo guys, na-vlog din natin kung gaano kalaki ang intelligence at confidential fund ni Sara, di ba? So yun guys, ipa-plug ko, babalikan natin, throwback natin. Yan ang kanyang confidential fund, di ba? Napakalaki guys, di ba? Davao lang yan guys. Mayor pa lang siya dyan. So, makita nyo naman dyan, yung kanyang confidential fund. So yun guys, yung confidential fund ni Sara. Balikan lang natin, throwback lang natin, di ba guys? Noong 2016, 144 million. 2017, 294 million. 2018, 420 million. Tapos, 2019, 460 million hanggang 2022. Di ba napakalaki? Hindi kaya guys hindi naman natin sinasabing totoo ha. Kumbaga, opinion lang natin to, sarili opinion natin. Hindi kaya yung iba dito, 2016 pataas di ba? Mayor si Sara dito guys. Hindi kaya yung ibang dyan napupunta sa allowance na sinasabi ni Las Cañas, di ba? Ano lang guys, kumbaga opinion lang. Wait, inom lang ako guys. Kaya sa tingin nyo, hindi kaya nagagamit din yan? Wala tayong proven pero napakalaki ng kanyang pondo. So si Digong naman guys, excuse me guys, napaubo ako. Itong si Digong, nung naging presidente na siya guys, 507 million, 2.5 billion mula 2017, 2.5 billion hanggang 2018. Tapos yung 19 hanggang 2022, 4.5 billion. Napakalaki guys. Diba? Sa tingin nyo lang guys, hindi kaya isa yan. Diba? Hindi kaya isa yan sa mga ginagamit nila para sa sarili nilang interes o sa kanilang sinasabing grupo, kung ano meron silang grupo noon. So, dito malinaw lang ang sinasabi nung panahon nila Las Cañas. So, siyempre, hindi na natin alam kung ano pa. So, hindi ko sinasabing guys, totoo to na ginamit. Sa tingin nyo lang, opinion lang na natin yan. So, yun guys, di ba? Napakalaki, di ba? At itong si Michael Yang guys, yun, Papakita ko lang ulit. Yan ang picture nila ni Duterte,
Yan. 'Di ba? So, yun guys, mabigat itong paratang na to guys. Tayo, hindi naman natin sinasabi na guilty itong si Duterte dahil siyempre, yung sa atin, opinion lang. Hindi naman tayo yung magsasabing desisyon na guilty o hindi. Hindi guys, may korte tayo, di ba? So, kagaya ng mga DDS, pag sila yung nagpapakalat ng mga information, talagang klaro sa kanila na pag-laban na pabor kay Duterte talagang binabalita nila. Kagaya nung kay Martin Romualdez, di ba? Na gumastos daw ng 1.8 billion. Kinalat nila yung lahat sila, nag-content sila ng ganon. Pero kalaunan, Marites lang pala, di ba? Ang sabi ni Ka Eric mismo, hindi ko binalidate ang aking source. So, fake news talaga yun, di ba? So, tayo dito guys, medyo mabigat kasi to, di ba? Mabigat to. So, ito, pagkakataon na ng Duterte para depensa na kanilang sarili. Kasi guys, di ba, napansin natin itong si Sara Duterte, sumulat na rin sa DOJ na pinipigilan itong ICC na pumasok sa ating bansa para mag-imbestiga, di ba? Talagang sila Bongo, sila Duterte, sila Bato, lahat yan. Lahat ng DDS, pati vloggers guys, ayaw nilang papasukin. Kasi kung wala naman silang, gaya na sinasabi ko dito, dapat nga silang mag-convince na papasukin na yung ICC kung wala silang, di ba, wala silang kasalanan at kaya nilang depensahan yung mga paratang. Especially ngayon guys, buhay na patotoo. Itong si Arturo Las Cañas at nasubmit na. Di ba? Nasubmit na sa ICC ang kanyang affidavit. So ngayon guys, tayo hindi natin sila hatulan Duterte. Kaya sabi ko, depensahan nila ang sarili ng Duterte patunayan at wala dapat ikatakot na harapin ang ICC, di ba? So, ito na yung pagkakataon nila. Kasi, sabi ni Guevara, guys, di ba? Yung Solicitor General natin, no, abogado ng gobyerno, papasok na ang ICC para mag-imbestiga. So, siguro pwedeng samahan sila ni Las Cañas, samahan sila ni De Lima, mga human rights organization, pwede yun. Hindi nga lang makikipag-cooperate ang gobyerno. Pero malaking tulong na yun, guys. Kung mismo sa actual site pupunta. Kaya nga naghamon sila sa Cañas, di ba? Na makita sila ni Duterte sa ICC. At willing din sila pumunta sa site kung saan nila dinala yung mga bangkay, di ba? Na sinasabi niyang Laod Quarry. Yan ang paratang. So ako, opinion ko guys, kung nagsisinungaling lang, sakali lang, kung nagsisinungaling itong si Las Cañas, ang affidavit niya guys, 186 pages. May mga pangalan sang nabanggit, ang dami, di ba? Sila Michael Yang, may Sani sa binabanggit, si Mascabel. Common sense lang guys, ako, ito opinion ko lang napakahirap naman natang mag-invento, gagawa ka ng affidavit ng 186 pages. Di ba? Paano mo iyon pagdudugtong-dugtungin yung kwento? Di ba? Siyempre, pagka tinawag ka sa korte, i-cross-examine kayo. Paulit-ulit nang itatanong. Di ba? Sigurado sa bless-blay na sasabihin mo dyan. Magka-rumble-rumble na yung mga kwento mo kung nag-iimbento ka lang. Di ba? So ako, ang tingin ko dyan, nagsasabi siyang totoo. Pero kaya nasabi ko, hindi naman tayo korte guys. Ang magpapatunay talaga yan ang korte na guilty si Duterte. Tayo, hindi natin sinasabing guilty siya. Ang pananaw ko lang, personal ko lang na opinion, posibleng totoo. Kasi kung magkukwento siya, diretso eh. So ito guys, panoorin nyo muna ang kanya mismong interview sa Vera Files guys. Mismong interview, panoorin nyo at kayo na rin ang umusga guys. So narito na guys, pasok! Again, it is my own free will. I am now affixing my signature this day, October 8, 2020.
congressman in Davao City for 34 years and 8 months. I was one of the original Uy! Nagsoft. members of the Duterte Death Squad. It was not yet known as the Davao Death Squad. It was way back in 1988-89. And I can narrate everything what our group did, particularly our group. The whole Davao Death Squad network was used as Mayor Rodrigo Roa Duterte's personal killing machine. They took advantage of our blind loyalty to him and our greed for money to promote and protect his personal and political interests. All of our targets were killed based solely on the intel information and orders given by Mayor Rodrigo Roa Duterte himself, or through his evil lieutenants like Sonny Buenaventura and Mr. Christopher Bongo. Until now, none of the Davao Death Squad members attempted or even dared to validate these data reports, and we just killed them simply because we believe in and blindly follow Mayor Rodrigo Roa Duterte. Apat kami. Tinawagan na ni Sani si SPO4 Bin Laod, yung may-ari ng Laod Quarry. Kasi sabi ko kay Sani, kung dalhin natin ito sa Samal Island, makikita ang iba nito at saka napakalaking trabaho. At saka gabi na. New Year ngayon. So, mas mabuti siguro doon na ito sa Laod Quarry, pumayag si Mayor. Then, pinababa namin lahat. Lahat ito nakapaking tape ang mata. Tapos nakatali ng tie wire ang kamay at saka ang paa. Then sinabi ko kang Alan si, saan ang mga documents mo? Kasi wala siyang wallet eh. Ngayon, tinanong ko siya ngayon. Tanungin mo yung mga kasamahan mo, siyempre sa language nila. Tinanong ngayon ni Alan C. In Chinese, tinanong niya, yung sumagot yung mga babae. Kung hindi ako nagkamali, 6 o 7 sa kanila nagsabi kay Alan C. na ang kanilang passport ay nasa kanilang employer na si Michael Yang of DCLA. Ito. Yung the rest, sinabi kinuha ng police during the arrest sa kanila. Dito medyo nangamba ako, kinabahan ako. Kasi kilala ko naman nakilala ko na si Michael Yang. Na very close kay Mayor Duterte, very close kay Sammy Oy, kay Sonny Buenaventura, kay Bongo. Kaya, tama lang talaga ang timing na international criminal kung mag-conduct sila ng full-blown investigation. Hindi lang sa 2011, ibalik niyo pa doon sa 88. Bakit? Ang daming mga mass graves sa Davao City. Hindi lang mass graves ng grupo namin. Mass graves ng grupo namin, Laod Quarry. Mandog, Barangay Mandog, mass grave. Yung Samaa, mass grave. At saka yung dagat na ginawang mass grave. Alis ko sa
ayaw yan Pangulong Duterte, magharap tayo sa ICC. Ang yabang-yabang mo. Ang sabi mo, magaling ka ng prosecutor. O ako, 4-year law lang ako. Iharapin mo ako kung pwede bigyan pa kita ng partida. 건강식인가요? 야, 간편식이고요. Pwede bigyan pa kita ng partida. Anong gusto mong hingiin mo? Bigay ko, sabihin mo, I waive my right against self-incrimination, gawin ko yun. Kung pwede pa, no counsel, gawin ko yun, harapin kita. Kasi purpose ko, makulong ako tayong dalawa. Dito, level ang playing field natin dalawa. Ipakita mo na sinungaling ako. Now, kung ma-prove mo na nagsinungaling ako, simple lang. Ang ibigay kong reward sa iyo. I will commit harakiri in public. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang ano, di ba? Napakabigat ng paratang at talagang sabi ko nga sa iyo, nakakilabot. Kasi pag inisip mo na Duterte war on drugs, kinampay niya, di ba? Tapos parang dito sa interview kaya Las Cañas, parang lumalabas guys, yung mga drug lord lang ang namayagpag yumaman nung panahon ng war on drugs. Tapos yung mga kababayan natin guys, na mga inosente, di ba? Na pinatay nung EJK. Sila namatay sila. Mga inosente, mga simpleng mamamayan. Sabihin natin na meron sila siguro napatay na talaga drug addict o drug push, hindi natin alam. Pero sa dami ng biktima na yun, doon kasi sila ng question. Marami ang inosenteng namatay sa war on drugs ni Duterte. Kaya kayo guys, malaya kayong mag-comment dito. Ano sa tingin nyo? Totoo kaya guys itong sinasabi ni Las Cañas? O gawa-gawa lang para sirain, resback lang itong si Duterte? Malaya po kayo kung anong opinion nyo. Sabihin nyo ako, nasabi ko na opinion ko. Sa tingin ko lang guys, sa dami ng affidavit niya, 186 pages at nakita niyo naman sa interview, di ba? Napanood nyo. Imposible mong maimbento yan. Balib-balib rin mo man yan. Magka-rumble-rumble man yan. Kung totoo yan kasi alam mo yung kwento. Kaya pag cross-examine ka ng mga attorney sa depensa, di ba? Sa depensa, attorney ng depensa nila, malamang magkabuhol-buhol na yan. At malalaman nagsisinungaling itong si Las Cañas. Pero kung tuloy-tuloy, di ba guys, makita mo, at talagang malakas ang loob na, hinahamon niya si Duterte. So malamang, totoo. Pero gaya na sabi ko guys, hindi tayo korte, wala tayong karapatang husgahan si Duterte na guilty. Korte lang. At gaya na sabi ko, pagkakataon nila para depensa na kami ng sarili. So tayo, opinion lang natin, personal natin doon. Hindi apektado dito yung magiging desisyon ng korte kahit sabihin kung sa tingin ko guilty siya o hindi, walang epekto to. Ang sinasabi lang dito guys, hindi mo kailangan maging matalinong tao, common sense lang ang gamitin mo, di ba? Malaman mo kung totoo nga ba o hindi ang sinasabi ni Arturo Las Cañas. Alright guys, hanggang dito na lamang po. Thank you very much.